Demon Emperor Chapter 522. Ang nakaraan. Nagpapaliwanag si Malabag na ahas sa 5 may kapansanan. Sinabi sa kanya ni mabangis na tigre wala silang balak paalisan sila. Nagpapatuloy. 5 may kapansanan, alam naming mga sikat kayo sa buong Asia. Pero hindi naman malayo ang pinagkaiba ng lakas natin sa isa't isa. Huwag niyo kaming masyadong pilitin, baka mapasubo kayo. Hindi na makatwiran ang ginagawa niyo sa amin. Kung hindi, lalabanan namin kayo hanggang kamatayan. Hindi rin magiging maganda ang magiging kahinatnan niyo. Sinisindak sila ni mabangis na tigre. Oo talaga. Gusto ko sanang makita kung gaano kayo katapang. Kung paano niyo gagawin yun. Kayong 3 hayop kayo. Bata, isama mo na yung mga kasama mo at umalis na kayo rito. Bago kami magsimula maglaban. Sige po mga matatanda, alis na kami. Umalis na nga yung grupo ni Natsupa at naiwan yung mga matatanda para maglaban. Sa di kalayuan, pumuesto ang grupo ni Natsupa para mapanood ang showdown ng mga matatanda. Stewardess Tsupa, ano ba ang naging problema nila? Mukha silang mga lantang gulay at may mga kapansanan pa. Nagkaroon ba sila ng aksidente? Ha 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 ha. Galing yan sa pinagko-cultivate nilang teknik. This to this art, o mas kilala sa Tagalog na balisa art. May kasabihan sila kapag 1 taon ka ng balisa, sa oras na yon hindi ka nagagaling at sa oras na rin yon maglalanta ka at manghihina. Kapag dumating na ang bagong taon, ang mga balisa ay magbabagong buhay na sila. Normal lang yan sa buhay natin. Minsan nasa itaas ka, minsan naman nasa ibaba ka. Yun ang paulit-ulit na nangyayari sa ating buhay. Kaya pakakatandaan mo, kahit gaano ka pa umangat sa buhay, wag na wag mong kakalimutan ang pinanggalingan mo. At wag kang magmamataas sa iba dahil may oras din na ikaw ang babagsak. Ang 5 matandang to na may kapansanan ay magkakatulad sila ng pakiramdam, wala silang pinagkaiba. Pero ang gulong ng palad, minsan maswerte ka, minsan naman malas ka. Para matumbasan nila itong nagbabantang kahinaan nila, bawat isa sa kanila ay sinuko ang ibang parte ng pakiramdam nila, maliban sa isa. Kaya pag pinagsama-sama sila, isa lang ang magiging focus nila ng pag-unlad. May mga pagkakataon pa na may mga ekspertong dalubhasa na mas malakas sa kanila. Napatay nila ito dahil sa pinagsamang lakas nila. Ang mga matandang to ay pinangalan sa kanila kung anong uri ng pakiramdam ang pinili nila. Tingnan mo yung nagsasalitang matanda. Halimbawa na lang, siya si matandang dila dahil sa kanyang mahabang dila. Pero tingnan mo naman, napamakapangit nila. Kahit gaano pa yan kalakas na teknik, hindi ko yan pagpapraktisan. Napaka-choosy naman ni Ate Sui. Munti ka na nga siyang maghasa ni malibog na ahas. Ate Sui, masyado mong minamaliit ang teknik ng mabalis sa art. Hindi lahat kaya tong pagpraktisan. Kailangan ng 5 tao dito at isa lang ang tinitibok ng puso nila. Medyo nanghihinayang si matandang Kiwi dahil may balak pa naman siyang pagpraktisan ito dahil kamukha niya si matandang mata. Kagaya na lang ngayon, bagamat bawat isa sa kanila ay isa lang ang pakiramdam. Lahat ng pakiramdam nilang 5 ay sama-sama. At ang pamatay na atake nila ay nasa pakiramdam nila. Kapag ginamit na nila ito, napakahirap nitong depensahan. Napakataas naman ang evaluation ni Tsupa sa 5 may kapansanan. Sa bagay, mayroong 3 padalos-dalos na mga tanga. Gusto nilang masubukan to. Buksan niyo ang inyong mga mata at huwag kayong kukurap. Dahil masasaksiyan niyo ngayon ang totoong lakas ng isang ethereal stage, dalubhasang eksperto. 5 may kapansanan, isa kayong mga bitiranong eksperto. Pero hindi rin kami mga pipitsugin. Kailangan pa ba natin gawin to? Kapag masyado nyo kaming pinilit, hindi namin uurungan kahit sino. Matapang din pala si mabangis na tigre sa paninindak. Kahit mahihina siya sa pantalon dahil sa takot. Tama siya. Wala kaming awa kung pumatay. Pati kami takot sa sarili namin. Puro naman kayo salita. Wala naman kayong tira. Isa lang ang masasabi ko. Puro kayong nawa. Gumaganda tuloy ang pakiramdam ko. Dahil sa kakangawa niyo. Stewardess Tsupa, ang lalaking yun, may pagkakapareho kayo ng ugali. Masyadong matalas ang dila niya. Magaling siya mag-trash talk.
Tama ka dyan sa sinabi mo. Para saan pa yung mahabang dila niya? Kaya siya tinawag na matandang dila. Ha 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 ha. Ang isang tao ay pwedeng mamatay, pero ang pahiyain ito sa harap ng maraming tao. Pareho lang tayong ethereal stage. Masyado na kayong namimihasa. Sumusobra na kayo. Hindi na makatimpi ng galit si mabangis na tigre at naglabas na ito ng sama ng loob. Lalong dumoble ang laki ng mata ni matandang mata. Sumabay din dito si matandang lang, nagpakawala rin siya ng matinding chakra. Samantala nakaupo lang yung mga matatandang may kapansanan habang pinapanood sila. Ayun na nga, nabuo na ni matandang Hu ang kanyang spiritual power na tigre. Tapos na rin si matandang lang sa pagbuo sa kanyang spiritual wolf. Nabigla tuloy si matandang Lee sa pinakita ng dalawa. Ito na ba yung totoong kakayahan niya? Mas malakas ito kaysa nung naglaban kami. Parang ang maliit na pusang ito ay nasa panganib. Talagang ilalagay niya sa peligro ang buhay niya para lang makatakas. Tara na! Atakihin na natin sila! Nagsimula na ngang umatake si matandang Hu, matandang Lang at matandang Shi. Napakalakas ng impact ng pag-alis nila, nabiyak yung mga kinatatayuan nila. Nakita ni mabangis na tigre na nakaharang si Bungal at nag-iisa lang. Ito, nag-iisa lang siya. Nag-iisa lang siya! Tara na, birahin na natin to! Wala talagang delikadesa si matandang Hu, 3-on-1 ang laban. Ano na kaya ang mangyayari kay matandang Bungal? Lalapain na siya ng buhay. Napakalakas! Napakalakas nila! Ano kaya ang binabalak ni matandang Bungal? Mas lalo pa siyang pumangit. May sahod na! Napakalakas ang pinakawala ni matandang Bungal na bad trip. Tumilapon yung tatlo. Aray, sakit! Medyo napagod si matandang Bungal dahil sa pinakawala niyang teknik na bad breath. Halata sa bunganga niya na naubusan na siya ng ngipin. Mga ethereal states na master sila, pero ang kanilang mga kaluluwa ay napuruhan sa isang atake lang. Kahit gano pa kalayo ang agwat ng lakas nila, hindi maaaring ganito kalaki. Hindi makapaniwala si matandang Kiyo sa natunghayan niya. Masyado ka nang nabigla sa kanila kaagad. Pang warm up pa lang nila yon. Si matandang Bungal, binuksan niya lang ang kaniyang bunganga. Yun lang yun. Anong sabi mo? Huwag mo kaming pinagloloko dito, Chupa! Ano? Nabigla yung mga kasama ni Chupa dahil hindi sila makapaniwala sa layo ng agwat. Ang malaking pinagkaiba ng isang ethereal stage at radiant stage ay ang kanilang spiritual na kaluluwa. Umaasa lang sila sa kanilang spiritual na kaluluwa. Kapag maliit lang ang nagagamit mo, para ka lang nakikipagmano-mano. Pero ang ginamit ni matandang Bungal na kapangyarihan ay ang teknik ng mabalisa sa pinakamataas na hangganan. Tinatawag itong Demon Echo. Ang bawat isa sa kanila ay walang pinagkaiba kay Bungal. Nag-practice din sila sa pinakahangganan ng pakiramdam na pinili nila. Pinagsama-sama sila para punan ng kahinaan ng bawat isa. Walang labis at walang kulang. Kompleto ang samahan nila. Sila ang Demon Swimming Sixto, personal na bodyguard. Ang kapangyarihan ng 5 may kapansanan. Stewardess Chupa, ano ang ibig mong sabihin na personal bodyguard? Ang personal bodyguard ay responsibilidad nila. Ang pagprotekta sa pinakamataas at kagalang-galang na matanda sa sexto. Ang mga taong pwedeng maging kagalang-galang na matanda sa sexto ay naging personal bodyguard na lang ng pinakamataas na kagalang-galang sa sexto. Kaya naging ordinaryong matanda lamang sila. Ha 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 ha. Namaritis ko na ang pinakamataas at kagalang-galang na matanda sa Demon Swimming Sexto ay napakataas na posisyon at ginagalang ito ng lahat ng estudyante. Kasama na lahat pati matatanda.
At may kapangyarihan pa siya na tanggalin ang pinuno ng seksto at mamili kung sino ang gusto niyang ihalal. At dito nagtatapos ang chapter 522. Maraming salamat po sa panunood. Nyo mag-subscribe para laging updated sa mahal mo.